kaya ba umalis dahil may warrant of arrest na? May natunugan ba sila? Ha? Okay. Mga ka-clear, sige, tingnan muna natin to, ha? Share ko muna to sa inyo, ha? Tingnan natin. Unahin ko na to bago yung pinakakwento. Okay, this is March 8, 10:20 p.m. Mga ka-clear, anong oras na? Oh, kalalabas lang, 10:35. Anong sabi dito, ha, mga ka-clear? Nako, sana, nako, 260 pa lang tayo, baka iba. Sige, labas natin. Yan, ito naman. Ito pala mga clear, itong ating pinag-uusapan dito. Nasaan ang ating disclaimer? Disclaimer muna. Ayan. This vlog is being done by Atty. Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the PCO, the Palace, nor the President. Thank you. Bye. Hindi pala. So ito mga ka-clear, tingnan natin, basahin natin to. Gaano katotoo? An arrest warrant has been issued by the ICC against former President Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Informed sources told Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8, Philippine time. But this could not yet be independently verified. Pero merong source, sinasabi, na nagsabi sa Rappler. Okay? The ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Pero yan, meron nga ba? 2 weeks ago, there have been word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. So, umiingay pala. The information had apparently been leaked. Oh, meron talaga, no? To the Duterte camp, whether deliberately or not, is unclear. Mga ka-clear. Okay? Another source had said action would take place at Camp Crame and that the PNP would be expected to play a major role. One indication that the arrest warrant was coming according to a source who was privy to the information. May ginalaman. Yung nagbigay ng info was that what appeared to be a consolidation of witnesses at The Hague. So the source refused to elaborate. A second source, citing reports on the ground, said Duterte departed Davao for Manila past 9 p.m. on Thursday, March 6, via a Philippine Airlines flight PR2829, which arrived before 11 p.m. at Terminal 2 of Ninoy International Airport. Early morning, Friday, March 7, Duterte and his entourage headed for Terminal 3 and boarded CX-912 flight to Hong Kong. Ano yan mga ka-clear? Mukhang may source ang Rappler. Nandiyan na ang warrant of arrest. Anyway, syempre, kung may plano sila, syempre hindi pa yan agad ipapaalam. Isa sa publiko, kaso, mukhang may puting ahas. Mukhang may puting ahas. Nakarating. Natunugan. Well, according yun sa source ng Rappler, mga ka-clear. Okay? Ito naman ay bagong-bago, March 8, 10:20 p.m. Yan. So, hindi naman ilalabas ito ng Rappler kung hindi credible yung source nila. Pero para syempre, we have to verify it independently. But this could not yet be independently verified. Ayan. So, kailangan syempre,
alamin pa na natin ang susunod na kabanata. Pero hindi ilalabas ng Rappler ito. 'Di ba? Kung mayroon. Pa. Siyempre kung ito ay may action plan, ang gobyerno mismo hindi pa 'to maglalabas. Merong nag-leak sa Rappler. 'Di ba? Well, anyway, sabi dito. A report by the Standard in Hong Kong on March 8 confirmed Duterte's arrival in Hong Kong. The Standard said that Duterte was spotted in Causeway Bay Saturday afternoon. So ito lang. Pero naman tayo ng oras sa Hong Kong eh. He was seen at the Lee Theater Plaza accompanied by 10 people including bodyguards. He was seen using an escalator leading to the area's restaurants. Members of the Duterte's entourage included former First Lady, First Lady ba talaga tawag sa kanya? Hanilet Abençana, former Executive Secretary Salvador Medialdea, former National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo, former PNP Intelligence Director Nelson Kinsay, and former Davao Region Police Chief Brigadier General Fillmore Escobal. Kinsay and Escobal were accompanied by their wives. Ha? Bakit? Hoy! Bakit kasama pati wives? Mga ka-clear. Hindi nga. Kasama ang asawa, si Hanilet, kasama si Medialdea, kasama mo si Monteagudo, si Kinsay at si Escobal. Kasama yung kanilang mga wives. Salvador Panelo, former Presidential Legal Counsel, was cited in a report as saying that Duterte flew to Hong Kong to thank overseas Filipino workers on Sunday for their support. Tingnan natin. Diba? Previously, government officials led by Executive Secretary Lucas Bersamin said, if the ICC moves and curses the warrant through the International Criminal Police Organization or Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of the person subject to ICC, we will respond favorably or positively to Interpol requests. So dito mga harangan, mga ka-clear, di ba? So natunugan ba? Yun yung title natin, natunugan ba? Di ba? Oh. Okay, ito. Reports of the warrant being issued come weeks before the official start of the local campaigns on March 28. Okay? They also coincide with pending questions about the impeachment trial of VP Sara, who has elevated to the Supreme Court constitutional questions about her impeachment. Reports of warrant being issued come, kumbaga natutunugan na nga nila. This is seen to block the impeachment trial. Okay? Okay. So, ito naman, At least itong pinaka-latest, mga ka-clear, binigay ko sa inyo, Mainit na mainit pa. 10:20 p.m. Diba? Kaya mabuti na rin pala na late yung ating pagtatapik dito. Kasi kanina wala pa to. Diba? Wala pa siya. So, ito pa, mga ka-clear. Pero ito, hindi to masyadong latest. Yan ang pinaka-latest. Kaya inuna ko ng basahin. Okay? Inuna ko ng basahin. Ito. Basahin natin to. Okay, even mga ka-clear, even the Bureau of Immigration confirmed. Yan Sabi dito, kinailangan daw nilang i-assist ang former president
sa airport. So, confirmed. Okay, confirmed na to. Okay. Official, confirmed. So, ito, natunugan. Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors, but Panero says he's meeting OFWs. Talaga? Sa akin lang mga klira, sa akin lang, 'di ba? Kung ganyan nakahirap si dating Pangulo Duterte maglakad. Sa akin lang. Mangangampanya pa ba siya? Sa akin lang 'yon. Kasi 'di ba may nakitaan sa meeting o rally nila na hinahawakan na lang si dating Pangulong Duterte para tumayo. So will he bother? Will he bother to go out of the country to campaign for kasama ba yung mga ano? Kasama ba yung mga ano niya? Kandidato. 'Di ba? Kasi kung mangangampanya sila to thank OFWs, mangangampanya sila, di dapat yung mga kandidato kasama. 'Di ba? Okay, former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday amid growing speculation about the possible issuance of International Criminal Court arrest warrant against him. Okay? So, confirm na tayo dyan, ha? Wala nang pag-question dyan. Kinonfirm din ng BI. Okay? Ayan. Okay, now. Dito, yan. Sabi niya, hindi daw totoo na mag-i-escape, tatakas. Okay? Saying the former president is in Hong Kong for gathering overseas Filipino workers on Sunday, March 9 at Southern Stadium in Wan Chai. He expected to thank OFWs for their continued support for him and his daughter, BP Sara. So in other words, mangangampanya to, mga ka-clear. Right? Sa tanong ko nga, talaga ba na gusto pa niyang umalis ng bansa? Sa ganung klase ng physical condition niya? Just to thank the OFWs? Kasi hindi niya kasama yung kanyang mga yung kanyang mga kandidato? Dapat makasama yun, di ba? Kasi papakilala niya rin yun sa mga OFWs. Di ba? Sabi ni Panelo, I'll be joining him tomorrow. Rumors about Duterte's possible arrest by ICC have been swirling for months, with opposition figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Senator Antonio Trillanes IV previously speculating that the warrant could be issued as early as last year. Okay, the ICC is investigating Duterte for alleged crimes against humanity. Okay, alam na natin yan. Amid persistent rumor, speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek refuge in China. Okay, sige, tignan natin mga ka-clear. Pero yun na nga, diba? Malacanang stated that the government would be obliged to turn over to ICC if request is made through Interpol. Matagal na sinabi to eh. Matagal na sinabi yan ni SOJ, matagal na rin sinabi yan ni ES, Lucas Bersamin. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under Kasi wala pang warrant of arrest eh. Diba? Talagang mako-question mo talaga siya. Pero dapat na immigration lookout order. Okay naman i-track, natatrack pa naman, di ba? Kaya lang, we cannot, we cannot just prevent him from traveling. Kasi walang warrant of arrest eh. Okay? A lookout, sa immigration lookout order, kahit naman may lookout order, hindi siya pwedeng hindi payagan na lumabas ng bansa. Pero matatrack naman yung movement niyan. Diba? Okay, so yun na mga klira. Yun ang ating nakita. Okay? Ano pa ba dito? Wait lang. So alam na natin ang mga pangyayari. Pero bakit bigla? Bigla kaya yun? Diba? Bigla kaya. So at least,
'Di ba, kung kanina ko pala 'to napakita sa inyo, wala yung pinaka-latest order, report, mga ka-clear. Thank you po, Nelson Yuchongtian. Thank you so much. At saka po kay Mercy, at saka kay Meg Parinas, at saka kay M. Bailey, watching from California. Si Meg Parinas from Hong Kong. Si Mercy from Japan. Si Nelson from the Philippines. Thank you po, Sir Nelson Yuchongtian. Ayan. So, okay. So, yun na. Kita na natin. Pero para kasi nakakabigla, di ba? Baka nga may natunugan. Sabi nga ng politico.com ba yun? O, politico. Okay, anong pangalan? Tingnan natin ang title niya. Wait. Yun. Si Politico X. Politico.com.ph. Natunugan? Ayan ang title. Natunugan? So, kung natunugan yan, may may nagsabi. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But Banelo says he's meeting OFWs. Diba? Ewan ko, yung physical condition niya, dapat ba siyang lumarga? Just to say, thank you. Tapos walang yung mga niya, kandidato niya. So, ulitin natin sa mga bagong dating, mga ka-clear. Ulitin ko ang news. Latest. 10:20. Ulitin natin. Para makakita niyo. ICC arrest warrant for Duterte out. Sabi ka, bagong-bago. 10:20. Okay, ulitin natin. Okay. An arrest warrant has been issued by the ICC against former President and Davao City Mayor Rodrigo Duterte, informed sources. May sources. Merong may alam yung sources ni Rappler. The warrant was said to have been issued Saturday morning, March 8 lang, pero umalis na March 7. Okay, the ICC has made no official announcement and may not necessarily issue one. Okay? So, alam naman natin, sinabi na ng Malacanang through E.S. Lucas Bersamin, pag nakipagtulungan ang Interpol, tutulungan. Ang dapat na arestuhin. Tutulungan nila kung dapat may arestuhin. Okay. Ayan, so yan ang latest. So, pero dito ang latest pa rin, nasa Hong Kong na, si dating Pangulong Duterte, kasama niya ang Executive Secretary niya si Salvador Mediardea, former National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo, former PNP Intelligence Director Nelson Kinsay, and former Davao Region Police Chief Brigadier General Fillmore Escobar. Yan. So, kasama nila ang kanilang mga asawa. Kaya naman natanggal si Escobar. Tignan nga natin. Okay, kailan siya natanggal? So, ibig sabihin, itong pinili niya, talagang close sila ng dating PNP chief na si Fillmore Escobar. Okay, tingnan po natin. Tingnan ko daw. Meron siya ditong news mga kakli. Tingnan natin. Wait, tingnan natin to Meron siya kinalaban pala kinalaban pala ni wait lang, ni Fillmore Escobar, no? Si Torre. Tingnan niya natin. Para makita natin to kasi, ibig sabihin, pag sumama talaga to sa Hong Kong, close na close sila ni dating Pangulong Duterte. So, kung ganun sila ka-close, whatever happened in Davao City at the time na mayor o nasa posisyon ang mga Duterte, mukhang hindi magagawa na action. Ito siya, mga klibas. Basahin natin, Escobar. Okay? Kasama to, sa Hong Kong ngayon.
Dating general ng PNP, binatiko si General Torres sa pakikialam niya sa politika. Ba't naman hindi? Kung may nilalabag naman batas. Ba? This is February 24, 2025. Pagtugis sa PCPP, NPA, NDF, mas dapat natupagin. Isinuwalat ni retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Sambisig Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torres sa politika, salit na itoon ang atensyon sa tunay na banta ng bayan, ang CPP, NPA, NDF. Kung tutuusin is, kung magaling na magaling si dating Pangulong Duterte, dapat wala na itong problemang CPP, NPA, NDF na to eh. Laki-laki na ng confidential funds nila, pati si dating si BP Sara. Di ba dapat natapos na yan? Ba't ngayon nandiyan pa rin? Di ba? Ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang pakapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng Administrasyong Marcos at ang pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Police Major General Torres' action exposed a troubling ambition that is undermining the political capital of his superiors. Despite claiming to act without direct orders from higher authorities, he continues to initiate police operations designed to please his political masters. Siya kaya dati. Diba? Mukhang close na close kayo kay Duterte. Imbis na tutukan ang paglaban sa insurhiya, bigyan din Escobar ang mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Git niya, ang CPP, NPA, NDF ay patuloy na lumalakas. Ito na naman tayo eh. Sir, bakit hindi nyo ito nagawa ng paraan nun? At the time na PNP chief din kayo. At pumapasok sila, hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mga taas na antas ng gobyerno, maliban na ang kabilang na ang Kongreso. May pinariringgan to, malamang. Yung mga tinuturing nila mga lefties. Diba? Ba't ninyo ginawa ng paraan noon? Official ka pa naman. Tapos ngayon nyo bibigay yung problema to. Halal yan eh. Kabilang ang Kongreso, halal yan eh. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. So in other words, pag nakikialam ang isang pulis sa maling ginagawa ng ibang mga opisyal o dati mga opisyal, pakikialam na yun at pang-aabuso. O dahil napapakialaman lang at hindi sinusunod yung mga utos nila, Mayor Basti, di ba? Especially dyan sa Davao. Kaya medyo react itong si Escobar, di ba? Okay, pinakahuling kontrobersyang kinasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bayan na kinikilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong February 23, 2025. Inakusahan si Abines na umani pagpakalat ng maling impormasyon at di umani pag-hack sa mga datos ng PNP. Teka lang. Kung meron naman, ikaw naman yung dating PNP chief, kung meron naman sila ebidensya eh. Diba? Ano to, walang search warrant? Wala ba search warrant to? Hindi naman siguro papasok to na walang search warrant. Git ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Duterte ang patuloy na pagpananamantala ng CPP, NPA, NDF sa kabataan para kanilang peking revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Pero hindi. Unahin din to, hinaki. Ang datos ng PNP. Diba? O pagkakalat ng maling informasyon, hindi ba to urgent? Escobar? Hindi ba trabaho ng CIDG na sugpuin din ng krimen? Ang pagpapakalat ng maling impormasyon, basta dapat may ebidensya sila na mali ang impormasyon yun. At ang pag-hack ng datos ng PNP, hindi ba to unahin? Hinahack na, tapos hahabol ka pa sa CPP-NP, ang problema nakaharap mo na. Isa sa malinaw na patuloy na banta. Ito na naman tayo, lagi na to, gusto na naman mag-red tag nito eh. Diba, laging dyan dinadala, pero pagka yung tungkol sa mga kasong kinakaharap or mga isyong kinakaharap tungkol sa confidential funds and everything, hindi ba makikialam? O yung pag-hack, hindi ba makikialam si dyan? Si General Torre? Ano bang pag-aabuso kung nag-hack naman talaga yung tao at may search warrant? Ayaw nyo, bakit may makikita kayo doon? Diba?
Ibang klaseng ano din to, ibang klaseng retired PNP chief ito, So, sino bang pinoproteksyonan mo? Di ba dapat proteksyonan mo yung PNP? Dati kang PNP chief, hinahak eh. Bakit nilalayo mong issue sa PPNPA? Hindi ba dapat militar yan? Pulis lang si Torre, General Torre. Hindi ba? Bakit mo tinuturo yung CPP-NPA, NDF? Trabaho ito sa militar, mga sundalo. Diba? So, unahin muna ni Torres, ni General Torre, yung nagaganap na panghak sa PNP. Eh, di ba? Kaya nga ang pwesto niya is pambansang pulisya. Nakapwesto sa pambansang pulisya. So, ang trabaho niya talaga, hanapin yung mga kriminal. Diba? Bakit CPP-NDF? Diba? CPP-NPA-NDF. Wala natin yan sa AFP. Diba, mga kaklir? Oh. Well, yun lang. Yun lang ang ating report sa ngayon. Okay? Alam po. Okay? So, yun lang ang report. Nakita natin, mainit na mainit pa. Hanap pa tayo, mga kaklir. At least nakita nyo na yan. Okay? Natin, kung may latest, maliban sa Rappler. Rappler naman kasi is, napagkakatiwalaan to. Okay, wait lang. So far, mga kakli, yun lang ang malapit. Tingnan natin to. Exclusive. Ito. Nabasa ko na ba to sa inyo? Pakita lang natin yung picture, mga kaklir, ha? Okay. Hindi, luma na pala to. Pero this is March 8 also. Pero 6:51. Yung kanina, mas latest yung binigay ko sa inyo sa Rappler. Spotted in Causeway Bay amid ICC warrant rumor, said sources. Okay? Sources have told that the Standard that Duterte was spotted around 2 p.m. at Lee Theater Plaza in Causeway. Accompanied by approximately 10 people including bodyguards, he was seen using an escalator leading to the area's restaurants. So, ang kasama niya ay wife, Hanilet. Ayun kasama daw si Kitty, Bakit? Kasama si Meldiel Dea, ulit, Kinsay, asawa niya, Fillmore Escobar, asawa niya, at si Alex Monteagudo. The Philippines media outlets have reported that Duterte arrived in Hong Kong yesterday, March 7. Okay? As speculations intensified regarding the potential issuance of ICC arrest warrant. Okay? Duterte left the Philippines early on the same day. Parang magkaiba ng parang dumating sa Hong Kong, lumalabas March 8. Diba? And anyway, the reason behind Duterte's sudden visit to Hong Kong has not been disclosed, leading to speculation that he might be seeking to avoid ICC, which said to have issued a warrant for his arrest. Okay? Ito. Separately, his daughter, the Philippine Vice President Sara Duterte, has petitioned the Supreme Court to invalidate her impeachment and to prevent Senate trial that could lead to her removal from office. Anyway, sabi, susunod daw si Sara Okay, si Panelo susunod. Okay, tika lang dito. Susunod daw siya. I'll be joining them tomorrow. Okay. Additionally, there are unconfirmed reports that VP Duterte might accompany her father to the event in Hong Kong. Wala pang report yan. This is updated pala yan. Ang update niya is 10:02. So, mas latest pa rin yung binigay ko, 10:20, mga kaklir. Ito lang naman sa atin, mga kaklir. Okay? Kung magpapasalamat lang, tingin ko parang hirap na yung katawan ni dating Pangulo Duterte. Physically, hindi na siya healthy. Diba? Hindi na siya ganun ka-strong. Yan. Physically, hindi na siya strong. Diba? Yun, tama. Bakit first lady ang tawag? Di ba common law wife lang ni Digong? Yes, nga. Common law wife nga lang Mario Igiban. Yan.
Hindi siya legal wife. Kaya nga bakit eh. Di ba, Myra Dalagan, 966 lang. Like na daw siya. Naman, konting pindot pa. Thank you sa mga ka-clear. Helen Nina. Nandyan pa naman si Bato, Bongo, at Sara Arestoncia. ICC. Di, tanong ko, di ba? Kaya pa ba niya? Pangalawa, kailangan ba niya talagang pumunta para magpasalamat? O para mangampa niya? Sige, given mangampa niya. Kahit hirap na hirap siya. Kasi mga kampanya siya for the candidates, hindi lang para sa kanya kasi tumatakbo siyang mayor ng Davao eh. Diba? So wala naman siyang obligasyon na bumoto ay na mga kampanya para sa OFW, maliban para sa kanyang mga tao, sa kanyang mga kandidato. Pero bakit wala ata? Hindi ata kasama. Ganun lang naman yun, di ba? Okay. Shurikansaki, kung may rally man o ano na plans after the rally. Ayun, Disneyland. Yun nga, akala ko magdi-Disneyland. Diba? Opfirian, umistal na yan si Digong from HK, diretso na yan sa mainland China para magtago. Ay, konting kimbot lang naman talaga. Ano ba yung Shenzhen? Shenzhen, China? Diba? Maricoy. Paborito ni Digong ang Causeway, bilang dyan ang Times Square. Kasi doon yata nag-birthday ang si Hanilet. Last mga 2019, February 2019, nandiyan din daw sila sa may Causeway kasi birthday yata ni Hanilet. O baka magpapa-birthday lang. Pero di ba parang hirap na siya. Inaalalayan na lang siya just to celebrate the birthday of Hanilet in Causeway. Parang physically hindi na siya okay eh. Di ba?